Mga kapatid, si Sara Duterte ay dapat pa rin panagutin. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya Dating adik na pare, mga kababayan, nanawagan ngayon ng mas malaki at mas malawakang kilos protesta against kay Vice President Sara. Ito na po ba ang sinasabi nilang mag-people power daw po sila kung hindi may impeach itong si Vice President Sara? Alam niyo mga kababayan po natin, itong paring ito na si Father Damaso, siya po yung dating umamin na adik na humarap sa Senado na habang siya po ay nasa loob ng kumbento o isang pare na ay gumagamit pa rin ng droga. Ngayon, siya daw po ay galit na galit sa mga Duterte at tuwang-tuwa na nasa ICC na po si President Duterte at ngayon galit na galit naman dahil naglabas ng desisyon ng Supreme Court na binabasura at sinasabing unconstitutional itong impeachment laban kay Vice President Sara. May magagawa pa po ba sila? Bakit si Vice President Sara lang? Kung gusto talaga nila ng mas malinis na gobyerno, edi si Bongbong Marcos ang kanilang ipa-impeach. Dahil si Bongbong Marcos naman ang presidente, di po ba? singdilin po ng panahon ngayong gabi at ng mga nagdaang araw ang ating nakita, nadinig at naranasan mismo sa Supreme Court. Ito tingnan nyo po mga kababayan na ganito po kalakas ang impluensya na itong mga pink dilaw, no? At itong mga anti-Duterte na mga makakaliwa. Kasi kung sinasabi niya na kung singdilim, kung singdilim din po ng puso ng paring ito, no, yung kanyang galit sa mga Duterte. Siguro dahil kaunti na lang sila natira nung panahon ni President Duterte, kaya galit na galit o baka wala na po siyang mapagkukunan ng kanyang supply. Kaya ngayon binubuhos niya ang kanyang galit sa mga Duterte. Akala natin nang natulong si Duterte, usad na po ang ating inaasam na katarungan. Alam niyo, kung gusto niyo talagang malinis at may magandang panggobyerno, tatanggalin niyo po itong si Bongbong Marcos. Ang problema kasi, kayong dating mga galit na galit sa mga diktador, galit na galit sa mga pamilya, no, na nagdeklara ng martial law, kayo ngayon ang nakikinabang sa kanya. Ngayon nakikita nyo naman kung anong nagiging desisyon ng taong bayan, di ba? Duterte pa rin ang kanilang nagugustuhan at ayaw nila sa gobyernong ito. Kayo, tuwang-tuwa kayo, ayaw nyo rin sa Sara kasi nakikinabang kasi kayo ngayon sa gobyernong ito. Tiba kayo sa pinapakalat nyo mga propaganda. Hindi ko maintindihan, no? Hindi naman natin nilalahat yung mga pare, mga kababayan po natin. Pero ito, ibang klase ito, mga kababayan po natin, no? Ibang klase yung kagustuhan na mangyari ni Father. Palagay ko mga kababayan po natin, dapat tumakbo ring presidente itong si Father at kalabanin po itong si Vice President Sara pagdating ng 2028. Alam niyo, Father, no? Di ko alam kung magkano natatanggap mo mula kay Tamba. Ngunit hindi. Tuloy ang panonokhang. Nung panahon ni Jesus, merong ang ina mo, ginagamit pa yung pangalan ni Jesus. 2 disipulo, isa anang Judas. Pero ngayong panahong ito, nakita natin, ngayong araw na to, na mas madami na anang Judas. Ikaw yung numero 1 na Judas, no? Sinisira mo yung simbahang Katolika. Hinudas ang katarungan, hinudas ang katotohanan, at patuloy ang galing, no? Makakaliwa ito, don't know. Pagkait sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. May mga sumisimba pa kayo dito, mga kabayan natin? No? Palagi ko nagsisimba dito, si Risa Tanas, si Dilima, no? Si Franz Castro, Raul Manuel. At yung tabing Mga kapatid, si Sara Duterte ngayon hindi kita kapatid gago. ay dapat pa rin panagutin. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya tayo mga mamamayan, tayong nananampalataya, Huwag nyo na kaming idamay, no? Dahil di nyo kayo madamay sa pagiging mga adiktos nyo at mga kaliwa. Na nasa laylayan at naniniwala na aayos ang Pilipinas. Tayo po ang inaasahang kumilos. Ikaw aayos ng Pilipinas. Kumilos kayo. Sige na, kumilos na kayo, bilis. Panagutin natin siya sa mga salaping nawala. Panagutin.
nawala eh. Supreme Court na nga mismo nagdesisyon eh. Dapat ikaw pala, hindi ka pala dapat na naging pare. Dapat pala sa Supreme Court ka. Para ikaw yung bumoto na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara. Ang problema nito, iba yung kanya naging career, iba yung kanyang tinatrabaho ngayon. natin siya sa confidential funds at sa DepEd. Confidential fund. Putangin mo pa. Padre Damaso ka. Confidential fund lang. Dapat hindi kayo mamili kung sino lang may confidential fund. Dapat lahat na may confidential fund, idadamay nyo na. Huwag lang po itong opisina po ng Vice President at yung DepEd. Nakahiyang pare ito, mga kabayan po natin. Eh sinasabi po natin, baka dito na nagsisimba itong si Claire Castro at the same time itong si Atras Abante. Bakit ko nasasabi yan, mga kababayan po natin? Kasi pari-pariho lang po, no? Yung kanilang pananaw, pari-pariho lang po yung kanilang kaisipan. No, mukhang nakapag-usap silang lahat dito, mga kababayan po natin, at lumalabas na hindi talaga nila respetuhin ang decision po ng Supreme Court. At ngayon nabisto na po itong si Bongbong Marcos di ba? Dahil nirespeto nila ang decision daw po ng Supreme Court, pero hindi po sila naniniwala na tama ang naging decision ng Supreme Court. Anong klaseng pag-iisip yan? So, total, si Marcos naman pala ang presidente, sabihin dapat ni Claire Castro kay Marcos, i-demolish na yung Supreme Court. No, tapos kanya-kanya na lang po sila decision. Siyempre, alam naman natin kung sino ba ang final arbiter, diba? Kundi ang Supreme Court. Oh, alam mo pala bakit po ba questionin? Okay, iba kasi yung nirespeto mo ang decision ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung decision ng Supreme Court. So, kung kayo magdedesisyon, tama. Diba sinabi ng amo mo na si Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment against kay Vice President Sara. So ngayon lumabas na talaga yung tunay na kulay ng ahas, no, ng agba. Ngayon inaamin niyo na talaga dahil sa sinasabi niyo nirespeto niya yung Supreme Court pero hindi niyo pinapaniwalaan ng desisyon. So ibig sabihin niyan, officially inaamin na ni Bongbong Marcos na siya po yung nasa likod ng impeachment ni Vice President Sara. No more denial na dahil nabista na po sila, mga kababayan natin. Diba? Kasi noon pa man sinasabi natin yan pa-deny-deny pa. Kaya dapat sabihin niya yan sa kanyang suna na hindi siya masaya sa naging decision ng Supreme Court. Magkaiba yun. Opo. Diba? So may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito. So bakit ka pa naging abogado? Kung duda ka naman pala sa ating Korte Suprema. So lahat na maging decision ng Supreme Court, questionin mo. Dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Nako. Pero Hindi talaga nasunod kasi hindi kayo nagtagumpay sa pag-impeach kay Vice President Sara. Lalo na ikaw, Castro. pag nagsalita ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi irespeto ito. Tayong magagawa. Sentimento na po ba or reaction ang Pangulo? Kasi isa po doon sa articles of impeachment Siyempre, galit na galit yung reaction niya. na declare na unconstitutional yung naging pambabanta di umano ni VP Sara kay Pangulo, kay First Pagbabanta, hindi yun pagbabanta. Yun po ay talagang sinabi niya lang bilang pag-remind din sa kanila na huwag nila ituloy ang kanilang masamang plano. Hindi po pagbabanta yun, kundi nire-remind lang sila dahil nakakuha si VP Sara ng intel kung ano ang gusto nilang gawin kay VP Sara, kundi ipagurgor. Kaya sinabihan na sila, at least alam nila, diba? Walang sisihan kumbaga. Lady pati kay Speaker Martin, kung ganun po ang naging desisyon ng Korte Suprema, ano po kaya ang Basta taga-ABCBN talaga, mga propagandista, no? Scripted ang mga interview na to. siguro naging reaction po ng Pangulo doon? Hindi, dito naman kasi, Christian, hindi naman kasi inaabsuelto. Maliwanag naman na sinabi na Alam ko, Castro. hindi naman nila inaabsuelto. Si Vice Presidente, sa ano mang ginawa niya. Ito ay more on technicality. Okay? Grabe talaga, no? Gagawin talaga nila ang lahat, no? Para matuloy lang yung impeachment trial. Kaya, palagay ko lang medyo na-budgetan na nila ng malaki-laki itong impeachment ni VP Sara. Kasi ngayon, talagang, dismayado talaga sila. At porsigido sila na gawin ang lahat para ma-reverse ang naging desisyon ng Supreme Court. Kumbaga ito yung mga desperadas, no,
na gigil na gustong mapa-impeach si VP Sara. Nandiyan po yung iba't ibang mga senador. Nandiyan si Lacson, nandiyan si Rafi Tulfo, so of course, dalawang Tulfo, Villanueva, of course, Reysa Hontiveros, no? Nandiyan sila Gatchalian, mga Dilawan, Aquino, so Kiko. So yung mga yan, kasama nila ngayon mga kababayan po natin. Palagay ko, parang may nakausap na yan talaga sila, nabudgetan na yan sila, na dapat matuloy ang impeachment, no? At ang mga senador na yan, talagang may naka-allocate na po sa kanila na budget. Kaya ganito sila kagigil na gustong mapa-impeach si VP Sara. Kasi wala talaga silang itatapat kay VP Sara. Wala silang itatapat kay VP Sara. Pero itong pagdi-dismiss ng Supreme Court sa impeachment or yung pag-favor sa petition nila Vice Presidente ay Tanggap-tanggap din. on technicality, hindi na-absuelto yung ginawa na ano mang ginawa, kung krimen man to, hindi siya Krimen man to. Hula-hula ka na naman, Castro. na-absuelto. Pero sabi nga ng karamihan, Sabi ng karamihan, so chismis yan. Sabi ng karamihan, so chismis yan. okay, hindi Okay. naaayon yung mga nasasabi sa decision ngayon, hindi siya naaayon sa mga jurisprudence na nakaraan, especially yung one-year bar rule. So, kayo na lang mag-Supreme Court. So, di ba ang sabi naman ng Pangulo, ever since, dapat ang lahat ay proseso, sa tamang proseso. Kala ko, sabihin niya na naman na hindi ayaw niya ng impeachment. Ang tanong ba, yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso? Sagutin mo, di ba? So, paano hindi naging decision, hindi naging proseso ang decision ng Supreme Court? Dahil nag-file si VP Sara base sa tamang proseso. No? Nag-decision ang Supreme Court base sa kanilang pinag-usapan at base sa kanilang analysis, base sa kanilang nakikita, base sa legalidad ng impeachment kay Vice President Sara. Kini-question nila, 11 questions ang nilatag nila sa taga-House of Representatives, sagutin, ipaliwanag, at yun ang naging basihan po nila. Ilan sa mga tanong hindi po napaliwanag ng taga-House of Representatives at sinabi po mismo ng prosecution funnel ng House of Representatives na sagutin na lang nila sa trial. So doon pa lang, no, obvious na talagang hindi nila kayang sagutin. Kasi nga, diba, gawa-gawa lang nila yung impeachment against kay Vice President Sara. Gusto lang talaga nila magkaroon ng trial kasi nga, gusto lang nila ipahiya si VP Sara. At syempre, sabi nga natin, baka may mga malaking budget na naka-allocate para sa mga senador, kaya ganito sila kaporsigido na ituloy ang trial. So maybe legally magiging correct ito dahil Castro. lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging part of the law of the land. Di ba? Pero sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. Mag-file ka, Castro. At minsan nababali, katulad ng Francisco case and Mercedes Gutierrez case about the one-year bar rule. Mukhang minodify dito, na-modify dito ng Supreme Court. Hirap nito ng abogado, pero iwan ko ba mga kababayan natin, propagandista. So, at the time na ginawa ng House of Representatives itong articles of impeachment, ito'y umaayon sa rules noon at sa batas. Pero naiba. So, ang daming question, judicial Sabihin mo na naman na yung mga itong mga justices, no? Sila yung mga DDS. Kinakampihan si Vice President Sara. Mga Duterte sila. overreach, judicial legislation. So, ganun lang. So, pakinggan naman natin mga kababayan po natin ang isa pa sa asong ulol, no? Itong si Atras Abante. So, kinukumpirma na po nila kahapon nagpahangin ng si Martin Romualdez, no? Na baka magpa-file sila ng MR. So, ngayon kinumpirma na po nila mga kababayan po natin. Ganyan po sila kadesperado, no? At umaasa pa na i-reverse ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon. Ayan, Bongbong Marcos, syempre nagutos niyan. Hahain ang motion for reconsideration dahil ang Talaga matanggap ni Martin. desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara.
naninindigan ng Kamara na ang proseso Panindigan lang kayo. ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon Dineklara na nga hindi naayon eh. Naayon pilit pa rin ninyong yung gusto. at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Pareho sila ng sinasite, diba? Francisco and Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating Sure, oy, ginawa ang lahat. Ginawa nyo kamo na binayaran ang lahat. Para matuloy lang ang impeachment against kay Vice President Sara. So, ngayon, hindi naman natuloy. Paripan nyo na lang. Kaso, baka may pinirmahan na no return, no exchange. Kaya ngayon, kailangan maituloy, no? Kailangan pilitin. Kailangan takutin, kailangan bayaran itong mga taga Supreme Court, no? Para i-reverse ang kanilang decision against kay Vice President Sara. Pero malabo na ito, mga kababayan po natin, no? Ano na lang ito, kahit maglupisay itong si Tambaloslos, De Lima, Risa Ontiveros, lahat sila, mag-file sila ang gusto nila. No? Pero para sa akin, hindi nila kayang bayaran ng Supreme Court. At nakita mismo ng Supreme Court, no? Nalaman mismo ng Supreme Court na hindi dumaan sa tamang proseso at ginamit lang ang pera mismo ng taong bayan para lang na ma-impeach itong si Vice President Sara. Ika nga, nakita ng Supreme Court na ito po is highly political motivated dahil ayaw nila na makalaban itong si Vice President Sara pagdating ng 2028 national and presidential election. Kaya dapat tanggap-tanggap rin, no? Pwede naman kayo sumama dito sa paring ito, oh. Sama kayo dito kay Father Damaso, di ba? Ayan, Singilin po. Ayan. Sama kayo diyan kay Father Damaso, no? Gumawa kayo ng malawakang rally, kayo lahat ng mga kongresista. Anyway, yan lang po yung ating update, mga kababayan po natin. Nakakahiya po yung paring ito. Nakakahiya din po sa administrasyon ito, sa gobyerno ito, na hindi nila matanggap ang naging decision ng Supreme Court. At saludo po tayo sa mga nanindigan, sa mga senadores na nagpalabas na ng kanilang statement na sila po ay handang tanggapin ang mga naging decision, ang decision ng Supreme Court patungkol sa impeachment ni Vice President Sara na unconstitutional. Iyon. Okay, maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pag-subscribe na rin. And bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion patungkol po sa isyong ating pinag-usapan. Mabuhay!